Gandang araw ng linggo sa inyong lahat ha. Sana kayo nakapagpahinga. Kami po ni Maharlika ngayon dito sa Dahig, kakagising lang, kakaagahan lang. Medyo napagod talaga kahapon doon sa selebrasyon ni Inday Sara Duterte. Kaya pag-uusapan po natin ngayon yung mga behind the scenes na mga pangyayari, pag-uusap sa kaarawan ni VP Sara. Well, unahin po natin na talaga naman pong ninais ni VP Sara na mag-celebrate ng kanyang kaarawan sa Dahig kasama ang kanyang mami na si Ma'am Elizabeth at ang kanyang tatay na si PRRD. Well, nakuha po niya na makapasok sa kauna-unahang pagkakataon sa detention facility si Ma'am Elizabeth at nagkasama po sila kahapon, no, araw ng Sabado, pagamat ang birthday niya ay one day later pa, no. Pero mabuti na po 'yon, no, na nag-agahan na sila ng birthday at nagkasama-sama na sila at the following day nag-birthday at bukas naman po, araw ng Lunes, ay magkakasama-sama na naman sila muli. Siyempre, I could imagine masayang-masaya si Tatay Digong dahil siyempre yung kanyang panganay na babae at ang kaisa-isahang abogada sa pamilya ay nag-celebrate ng birthday sa kapiling niya at ng kanyang mami, no, na si Ma'am Elizabeth. Pero siyempre, maraming mga behind the scenes, no, lalong-lalo na itong unang pagkakataon na nakita ako, si Amy Marcos at si Maharlika. Siyempre ang inaasahan ng marami, baka magkaroon ng eksena, no, sa birthday ni Inday Sara, lalong-lalo na dahil nandiyan si Mother Dragon, no, at saka si Harry Roque at si Senator Amy. Well, actually, hindi po yan yung kauna-unang pagkikita namin. Nag-lunch na po kami Friday pa lamang, no, ni Senator Amy. Nag-imbita ng lunch si Vice President Sara, kami kumain sa isang Chinese restaurant at ang sabi nga sa akin ni Amy Marcos ay bakit ba galit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika. Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. Sabi ko hindi naman galit. Kaya lang talagang alam mo naman kasi meron kaming GC. May group chat kami na kasama si VP at ako talaga yung kahuli-hulihang nagsabi na let's give Amy Marcos a chance, no? Kasi may punto na nagsalita si Amy Marcos, ito yung matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si VP Sara na magsasalita na raw si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid, no? At ang inaasahan namin, no, doon sa GC na yan, ay sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid. At nagkaroon nga ng mga balita na una, gagawin niya interview sa Channel 7, sino ba yun? Yung Morales na newscaster, tapos na-postpone daw, tapos nag-iba ng channel, pero hindi nangyari. So, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as DepEd Secretary, ang inaasahan namin doon sa GC na yon, magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid. Pero hindi nangyari yon, no? At hindi na namin nangyari, hindi na namin alam kung ano nangyari dahil una, postpone lang, sabi tsumetsyempo lang, hanggang hindi na nga nangyari. Ang unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi ang Araneta at ang Romualdez. Sa amin naman, sino may kasalanan yun? Ang hinalalang taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba? Ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente at bakit niya hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno? The buck stops with him. Pero siyempre, tense. Maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC hanggang tuluyan nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos sa GC na yon. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At ang sabi ko sa kanya, talaga namang ako, nawalan na rin talaga ng pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa alyansa Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itaas ang kanyang mga kamay. Ang explanation naman niya kasi that's local politics, sa Ilocos yun. So kinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kinakailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. No? Pero siyempre, ang katotohanan niyan, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos, nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya,
matapos makidnap si Tatay Digong. Unang-una dahil siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawan administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So whatever the reason is, ang katotohanan niya, nung ako'y nag-give up sa kanya nung panahon ng simula ng eleksyon matapos yung proclamation rally ng alyansa, ay talagang sumapi na siya sa alyansa. Kaya lang nangyari nga yung nangyari nung March 12 at either nakita niya bilang nabasa niya ng tama ang sentimiento ng taong bayan na ayaw ng taong bayan nangyari, or talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago. At maraming nag-iisip nga na baka too late the hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendorso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time. Dahil alam natin na endorso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa ring DDS, gaya ko, na nagbigay tiwala kay VP Sara, na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos, ay susunod kay VP Sara, no? So sa tingin ko naman, tatanaw na utang na loob naman itong si Amy Marcos kay VP Sara. Anyway, ang mga napag-usapan doon, syempre politika, no? Anong mangyari sa impeachment, at syempre naulit yung sinabi ni VP Sara na she wants a bloodbath. Pero tsaka na po natin pag-uusapan yan dahil may mga bagay-bagay na hindi po pwedeng isa publiko na naging topic ng usapan. Anyway, the following day was the grand rally, no, na para sa selebrasyon ng birthday ni VP Sara, no? At pangalawang pagkikita na namin ni Amy Marcos yan, so hindi na siya tense. Pero pangunang pagkikita ni VP Sara, ni Amy Marcos at ni Maharlika. So nasa loob kami ng backstage na isang tent at pumasok nga doon si Maharlika at sila'y nagbatian. At ang talagang unang tanong naman ni Amy Marcos kay Maharlika ay, bakit ka ba galit-galit sa akin, Maharlika? Sabi niya, ang sagot naman ni Maharlika, hindi sa ako galit sa iyo, no? Pero talagang ako, galit ako doon sa bangag mong kapatid at sa iyong sister-in-law na Lisa Tanas. So wala namang plastikan pong nangyari, pero people were cordial. They were civilized. Kasi syempre, nagtitipon-tipon kami para sa birthday ni Inday Sara at wala naman po pwedeng manira doon sa birthday na yon dahil pare-pareho naming mahal si VP Sara. So, kumbaga, cool na cool ang lahat sa isa't isa. At walang plastikan, diretsahang usapan, tinatanggap naman ni ni Amy Marcos yung mga sinasabi ni Maharlika at yung mga sinabi ko, no, na sa totoo lang. Matter of fact. Okay? Wala namang sigawan, walang snipan, matter of fact lang, poker face lang, no? At si Amy Marcos naman, hindi naman siya nagdadahilan na. Ang sinasabi lang niya is si VP Sara nga, pag ako'y ini-endorso sa kampanya, i-endorso muna niya ako, tapos sasabihin niya, umalis ka na kasi babanatan na niya yung Marcos, no? So talagang ganun ang nangyari, no? Talagang meron talagang pagkakaibigan na matindi itong si VP Sara at si Amy Marcos, dahilan para siya na-endorso. And at the same time, hindi naman naging dahilan yung pagkakaibigan nila para banat-banatan ni Inday Sara si Marcos Jr. Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatalumpati. Meron kasi dong isang volunteer na kakilala ko naman at akala ko close ako sa kanya. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako dahil nagsimula ako doon sa bangag, no, ngiwi at butod, ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasign ng X na parang pinapatigil ako, no. So anyway, hindi ko siya pinapansin dahil alam ko naman na napakaikli pa lang ng panahon na ginugol ko sa pananalita. So imposible naman na senyas yan na napakatagal na ako nagsasalita. It turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Well, nung ako nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babanat sa mga Marcoses sa pagkakataon na yun, birthday or not ni Inday Sara. And true enough, si Robin, si Vice Mayor Baste at saka si Inday Sara mismo ay bumanat kay Marcos Jr., no? Ang talagang mensahe ni Inday Sara kay Marcos Jr. is we do not deserve the government that is being run by Mr. Marcos, no? So di ba banat din naman 'yon. So hindi ko alam talaga kung meron lang talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagpapapigil sa akin magsalita or talaga lang
sabi nila, staff daw mismo ni VP Sara ang nagsabi na huwag magbangag-bangag doon sa okasyon ng kanyang birthday. Pero ako hindi ako naniniwala doon dahil kakilala naman ako ni Inday Sara mismo. Kaya nga ako nandito sa Dahig, humihingi ng asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay VP Sara doon sa napakaganda niyang sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya. No? At kaya hindi ako naniniwala na si VP Sara mismo isa-censor ako. Kasi naintindihan niya na talaga nagkaaloko-loko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayaw kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya. So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? So sa akin, may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre, may mga ibang teorya dyan na baka mayroong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si Liz Satanas kapag ay napapanood na nagbabangbangag at saka lalo na yung butod-butod-butod. No? Ako naman, ba't ko naman ititigil yan? Kinasuhan na nila ako na walang saysay na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, at least mamatay sila sa galit sa akin, sa inis.